Kamusta kayo dyan, mga nakikinig sa amin ngayong gabi? Ayos naman. Yan, kasama ko nga pala ngayon dito si Paring Ed. Yan, kamusta naman tol, kamusta? Ayos lang. Yan, Ano naman, medyo pagod sa trabaho. Yeah. Kamusta ang ano natin? Kamusta ang mga ano nyo? Work? Ano ba nangyari sa Ano ba to? First episode eh. Pagbigyan nyo naman kami. Minsan lang naman. Linggo-linggo pala to. Ano? Sobrang pinagandaan. Pasok ulit? Hindi, go. Sige, hello, kamusta? Kami nga pala Ang The Tipsy Titos! Yan, kamusta na? Ito ang ano namin. Tuwing Sabado ang episode namin. Yan. Pag bagong episode ng podcast namin. This is episode 1. Ano ba ang ano natin? Yan. Mapag-uusapan Kamusta muna? Kamusta mo na? Mamaya mo na, ano? Kamusta naman Kasi 1 week din tayo nagpahinga. Kamusta naman yung week nyo? Ano yung mga pinaggagawa nyo? Ayan, sige, umpisa natin sa'yo. Umpisa natin sa'yo. Yan, Ito, sige. Anong sa'yo? Typical naman kasi puro trabaho. Yeah, Di ba? Work week. Bagay. Puro trabaho. Ang ginawa ko is trabaho. Pagdating ng bahay, pagod. Iglip muna, nap muna. Tapos, pinagagawa ko buong week is ini-edit ko yung video natin. Pinagalaro ko yung timpla nung vocal natin. Episode 0. Episode 0. Parang yun yung trial episode natin last week. Nakikita ko after sa chat natin, nag-uusap kayo, nasa trabaho ako. Hindi ako makapag-reply masyado. Kasi nasa trabaho din ako nun. Actually, isang maganda nangyari. Ano ang oras sa trabaho mo? Ano ako 7 to 3 ako eh. Like, yung yun nga, after natin nung, di ba, tayo sa Saturday. Sunday, may pasok na ako, alas 7. Sunday. Yeah, Sunday to Thursday kasi ako. So bukas may pasok ka. May pasok ulit ako. Pasok na. Wow. Bukas ito si John, alis na eh. Oo nga, yeah. Ako naman, work ko ay Tuesday to Saturday. So may weekend din. Weekend ka din. Linggo. Sunday, Monday, pahinga. Ikaw, Sel, anong... Work. Monday to Friday. Yan. Yan ang masarap na Ganun pa rin. schedule. Pero Monday to Friday. 6 to 2. Masarap yun kasi walang traffic. 6 to din 2 ako. o'clock, wala rin traffic. Yun ang pinaka-ideal na schedule Tapos siguro. papunta pa ng Alder Grove. Kaya wala talaga. Wala talaga. Walang bridge, walang Ganda. yeah. Gano'n katagal? Ano yung alas 5 ka umalis? 5:40. Ganyan. Malapit ka lang pala. 15 Lapit minutes. lang. 15 minutes. May 5 minutes pa akong tumambay. Parang yun na yun eh. Daily routine na yun eh. Diba? Yeah. Parang, ako, wala. Pag gising ko, start ko, 7. Alis ako, gising ako, 6:30. So, isa na lang ba work mo? Shower lang. Shower Isa na lang ba work mo, Tapos Seth? diretso na doon na. Isa na lang work mo. Dati, di ba, meron kang mga sideline. Oh, yeah. Isa na lang ngayon. Yeah, isa na lang ngayon. Parang Para iwas tax. Ang laki ng Iwas tax tax, pag yeah. dalawa trabaho, man. Bayad Oo, ako yeah. last time. Doble Laki pagod ng, mo. nagbayad ka? Bayad ako. Magkano? Ooh, shit. Hindi yung ngayong tax season, yung last tax season. Oo nga, magkano mo? Pinayaran ko siguro doon nasa 1.4. Laki din ha. Di pa ako nagbabayad eh. Yeah. Puro may refund eh. Yan May ang balik pinakamasakit na feeling no? After mo mag-work na madami, tapos pag taxi, magbabayad ka pa. Yeah. Pero pwede mo naman pataasan yung yung kaltas Yung mo, like Again yung lang, deduction, yeah. pwedeng Kaya ang ginawa, para may refund ka. yung this tax season, may nakuha ko. Kasi nilagay ko na rin yun sa asawa ko. So, yun. Asawa na talaga. Nakakapanibago. So, yun nga. Anyway, yung topic nga natin. Ayun nga pala. Ay, naisisingit ko lang kasi this week. Iwasan mong hawaan yung mic mo. Ay, oo nga. Kasi nag-ano siya eh. Ay. Mahirap tanggalin yun mamaya. Pero wag lang Yan, okay na. Yan. Ay, sisingit ko Bumili ka lang na pala kasi. na, Bili ka totolo. Yan. Yan nga. Yan. Ayan na. Ikaw na lang wala. Kalimutan ko eh. Yan. Gold naman gold. Kasi puti kay Ansel Yeah. Meron red, pero yung white kasi pinakamura. Oo. Pero may iba-ibang kulay. Nagmahal sa pintura. yung black 26 Parang kotse, ito 23 lang eh. Parehong-pareho. $3 ang paint eh, no? Parang kotse lang may additional eh. Yung red 24. Kasi. Maganda rin. 24.
Parang ang dami ng kulay. Kami pala ang Power Rangers. Powerpuff Girls. Yung red, yun yung leader lagi. Oo. Yeah. Ayun, dapat red. So ano na? Ano pala natin ngayon? Pag-usapan naman pala natin ngayon is yung ano yung life nyo dito pagdating sa Canada? Like ano yung paano kayo nag-adjust? Ano yung life difference? So, yun. Saan mo na? Well, yung sa amin kasi bata pa ako. Oh. Mga 13 years old pa ako dito. So parang sunod-sunuran pa lang. Siyempre, kung saan pupunta ang parents mo, punta ka dito, gusto nila Nabablanko. Nabablanko ako eh. Nakakabahan. Para tayo nag-i-interview talaga ngayon eh. Hindi yung normal. Oo. Hindi. Para Ano ulit? Hindi, okay lang. Sige. Sige lang. Ano? Hindi paano? kasi nung bago kami pumunta rito, ang balak talaga ng parents ko, si mama ko kasi nagdadala nun eh. So ang gusto talaga ng mama ko sa Amerika, kasi maka-Amerika mama ko nun eh, yung panahong parang leader pa ang leading ang Amerika sa mga pag-abroad. Kung saan gusto pumunta, kung saan gusto tumira ng magpa-permanente. Parang gusto niya na dun talaga sa US. Kaso, ilang beses siya na-deny. So parang alam mo yun, nadi-deny, daming gastos. Parang nawala na siya ng ano ba yun? Parang nawala na ng pag-asa na ma-approvean siya sa US. Kaya pinasukan niya yung Canada. Pag nadi-deny ka ba talaga, talagang uulit? Pag nadi-deny ka talaga, talagang uulit? Like, tataas yung presyo o ilang months din ba? Hindi- bago ka hindi- makapag-reapply? Hindi ko lang, siguro bagong anuhan na naman yun eh. Bagong application na naman yun eh. Yeah, siguro. Yeah. Nasa ilalim ka na naman kung madami yung nag-a-apply, di ba? Bata pa kasi hindi ko na tinanong mama ko ano yung mga mali eh. Diba? Kung yung yung mga mali na bakit. Kasi umiyak pa mama ko nun eh. Na-deny siya eh. Kasi lahat ng mga kapatid niya nasa US na. Oo. So gusto niyang sumunod. So actually lahat silang magkakapatid nasa abroad na. Pero lang yung isa na lang kapatid na hindi na talaga nakapunta sa US or sa Canada o saan man. Nasa Pilipinas na siya. Pati lahat ng mga anak niya nasa Pilipinas na rin. Walang naka-abroad sa kanila. Tapos nung pagpunta namin dito, parang pa rin, parang ang nanibago ko lang is yung, kasi nung panahon ng mga 90s tsaka early 2000, ang trip pa ng mga bata no, di ba, sa labas pa, laro. Di ba? So pagdating ko dito, yun yung hinanap ko agad. Laro, yung parang saan yung mga kaibigan, saan yung mga, saan yung mga spot ng mga get together ba? O saan yung mga, syempre, mga Pinoy. Mga Pinoy. O, mga Pinoy. Matik. Maghahanap ka talaga ng Yeah. makakalaro mo eh. Yun, nakahanap naman ako agad ng mga kaibigan ko. Una ko maibigan, mga Inglesero eh. Yung isa ko pang isa ko pang problema eh. Paano ako magsasalita eh. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap eh. Oh, no English. Yeah, no English eh. Parang nakakapag-English naman tayo lahat. Oo, Hindi English lang naman. talaga practice yung English. Parang nahihiya kasi kapag mag-i-English ka, mahihiya. Hindi po may kakausapin kay pa-process mo muna sa utak mo na ilang beses. Pa-translate Kung tama mo muna. ba, o gusto mo gagandaan pa yung accent mo, kaya hindi mo kailangan. Sabi mo translate, lalabas lang yan. Yeah lang. Yeah. Parang ganun ako iniisip. Ano kasi sabihin ko sa teacher ko? Kasi school bukol din ako eh. Yeah. Talagang wala akong parang estudyanteng pasaway talaga. Walang kaalam-alam. So sa GP ka na nun? Sa GP na. GP na. Yeah. Yeah. Ano, kumusta yung adjustment mo? Yung adjustment sa, yun nga, yung culture natin, yung culture sa Philippines, di iba, di ba? Mm-mm. So pagdating mo dito, nag-aral ka kagad, di ba? 3 buwan muna. Ay, Kasi 3 months. hindi, pumasok na ako noon, pagdating ko ng Canada, barang may 3 months pa bago magsimula ulit ng bagong school year eh. So naghintay pa ako ng 3 months. Nakilala ko na yung mga, kasi nasa neighborhood kami noon, yung mga bata din noon sa GP din napunta. So parang nakita ko sila naglalaro una sa labas, doon sa may playground area, nag-American football sila. Tapos parang iniyaya na rin ako. Nagkatagalog yung mga Pilipino na yun na dito na rin lumaki, nagkatagalog pa rin pero mababasa mo na rin sa minsan pag nag-i-Englishan sila. Parang sanay na bihasa na sila. Kaya parang sila na nagdala sa akin papunta ng GP. So pagpasok ko ng pag enroll ko sa GP, may nakita ko doon yung taga Middle East ata na dito rin lumaki.
Tapos pagpasok ko doon, syempre wala pa ako alam na English, di ba? Pagpasok ko sa school. Tinignan ako ng masama. Tapos parang inangasan na Parang may unang-una ang pagkarinig ko sa tenga noon, hindi ko naintindihan pero alam ko English yung sinabi niya. Syempre English. Binati niya ako. Kala ko sinasabi niya sa akin noon kasi ang iangas ng tingin niya, doon ko binabasa eh. Kala ko sinasabi niya, what the fuck are you doing here? Parang ganun eh. Yung pala sabi niya, hey man, what's up? Kala ko, sobrang magkaroon na nangangamusta lang. Nangangamusta lang pala. Hindi ko alam yung what's up tol eh. Yeah. Di ba? Ang how are you lang ang alam kong batian nun eh. Yeah, parang, Diba? hey, how are you? Yeah. Parang siyempre, culture shock Yeah. natin, di ba? Kasi sa Pinas, wala naman nagpapansin ng Yeah. ganun. Para sa Pinas, magtititigan lang kayo, tapos sige lang. Yung sige na. Yeah. Tapos may mga shake hands pa, di ba? Yeah, yung face. Parang na-awkward ako nun. Ano to? Anong Parang ba? nasa gang niya? na hindi mo alam kung ano yun. Minsan mag-shake hands kami. Pag, Puta ina, parang kami naglalaro ng tam-tam na matatawag nun. Ang awkward nga eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya Hindi ko yun. pa kaya ngayon, men. Basta fist bump na lang, men. Madalian na lang. Yeah. yun lang pala yun. Kakaiba din talaga yung mga ano nila eh. Yung parang approach nila sa isa yung ano nila. Ayun. Tapos parang nakita ko na pagpasok sa GP noon, problema ko lang no, paano makipag-interact sa teacher ko. Siguro alam naman nila eh. ESL ka, testing ka nila sa English mo, di ba? Yeah. Tapos nag-ESL ako nun sa high school. Tapos, nung nag-lunch break na, makikita mo talaga pagpunta sa cafeteria ng GP, may mga bench ng Pilipino, may bench ng Vietnamese, may bench ng mga puti. Pero hindi sila yung parang sa tingin mo magkakahiwalay na magkakagalit eh, na hindi magkakasundo. Pero magkakasundo sila. Pero yung nga lang, pagka bagong mga pasok sa Canada, kung ano ka man, siguro, Vietnamese ka, Filipino. Ng mga, You tend to go to your own people, di ba? Yeah. Yung tendency mo, yung ano mo eh. Kasi doon yung din yung parang comfort zone mo. Doon yung comfort zone mo. Parang yun din nagpahirap sa akin paano magtuto ng English eh. Yeah. Kasi puro Pilipino, puro Tagalog, di ba? Ganun. Doon yung comfort mo eh. Parang mas lalo ka mahihiya. Lalo ka mahihiya. Yeah. Yes or no nga lang eh. Yes or no, maybe. Baby. kahit no na lang eh. Yes. Yung kultura kasi Yeah, yung iba. Yung parang kasi tayo magkakaiba kasi kami ni Ed dito, nag-high school kami. Kayo, di ba, pagdating nyo dito, diretsong work na. Yeah. Mapunta naman tayo kaya sino naman si Hansel naman. Si Hansel. Sige, Sel, ikaw. Paano Ano ka yung nakapunta dito, Sel, or anong mga ba't nandito experience? ka? Yung pala yung segment natin. Yung segment natin, ba't nandito ka? Yan. Sige, Hansel, ikaw naman. Sige. Yung simula kasi, nag-apply si mama as skilled worker. 'Di ba? So, nung nag-apply siya as primary applicant, siguro inaabot ng 7 years yung application namin eh. Kasi parang after 5 years, nag-reset daw yung mga requirements. So, kailangan ulitin yung application. So, humaba. Tapos nung malapit na talaga yung ma-approve na sana, may kulang kami ng points eh. Kasi point system, di ba, yung Canada. Sabihin natin 100 points. Kulang siya ng 1 point. Talaga 1 point lang talaga dahil sa IELTS. So, kung yung reading niya, kunyari, reading 7, writing 7, yung speaking niya, sabihin natin 6. So, kulang siya ng 1 point. Yun lang. Tapos sinulatan niya yung embassy. Yun. Umano na. Tinawag siya magpa-interview. So, in-interview siya, pumasa. So, yun. So, nakapunta skilled kami. worker pero dala kayo lahat. Whole family. Okay. Di ba show money kayo nun? I think meron Siguro. Yeah, Kasi wala kayong kamag-anak. Wala kayong kamag-anak dito, di ba? Yeah. Kasi kailangan parang yung show money, kailangan mabuhay ka ng 6 months yata. Okay. Kaya mong Pero mabuhay that ng time 6 siguro, months. hindi mo Laki na rin yun. Laki na rin yun. Nang walang trabaho. Yun. Yung mahirap kasi nung nagpunta kami, girlfriend ko na si Maris nun eh. So, may iniwan ka dun eh, di ba? Yun.
So, ano yung adjustment na parang kung i-compare mo yung life mo dati din doon? Mahirap kasi sanay ka na nga doon eh. Kasi college na ako noon eh. Ano yun? Second year college na ako noon eh. Tapos yun. Yun yung una kong trabaho, di ba? Ano? Nawala yung ilaw. Yung ilaw, papansin naman to eh. Sabi ko sa iyo, John, lagyan mo ng posang gumagano. Para, di ba sensor kasi yan? Sensya na, mga katipsi. Yan. Kasi may ano Hindi ba pwedeng manual yan? may motion sensor eh. Para hindi na motion. Mag-switch ka sa manual system As long as na gumagalaw tayo kasi nakaharang nga kasi. Nakaharang, oo. Okay, mabalik tayo. Ayusin natin yan. Ayos yan. Mahirap pa tayo ngayon eh. Mahirap pa. Parang obeta pa yung venue natin. Magbabago every week. Gaganda yan. Ganda na nga. Ganda na nga. Isa-isa lang. Improve na nga yung mic natin kaagad eh. Oo nga. First episode nga. First official episode. Mabalik tayo kay Hansel. Nasaan na ba? Hansel. So, yun nga. Pagdating namin, work na agad. So, yung first work ko, sa pizza place. Sa food court sa Richmond yan. Taga Richmond pa kayo nun? Oo, sa Richmond. Siguro mga 1 taon kami dun. Richmond. Sa Richmond Center. Magkano pa minimum wage? $8. $8. Oo. 2008 yan, no? Oo, 2000. Magkano na ngayon? 2008. 15 ng minimum. Laki din ng inano eh. Kalahati, di ba? Kalahati, men. Doble. Ganun din eh. Inflation din eh. After what? Kulang pa nga eh. Kulang pa eh. After 15 years, no? Yeah. Pero sandali lang ako doon sa pizza. Pero masaya kasi natuto ako magluto. Hindi ako marunong magluto sa Pilipinas eh. Oo. Ano ba course mo sa Philippines? Computer science. Computer science. IT? Parang IT? Hindi, programmer. Programmer. So, wala akong alam sa hardware. Hindi nga ako marunong magbuo ng CPU eh. Oh? Oo, hanggang program lang talaga. Hindi namin pinag-aralan yan. So, yun na. So, sandali lang ako sa pizza, sa food court. Tapos, pumasok ako sa, gawaan ng hotdog. Sa Foods. Grimm's Fine Foods. Ewan ko kung meron pa yun ngayon. Pero alam ko meron pa yun sa Costco, binibenta. Oo. Grimm's Fine Foods. Yung malalaking sausage. Okay. Na yan. Ang pasok ko noon, 2 p.m. hanggang 1 a.m. So, 12 hours. Ano yun? Parang first time mo na rin nag-work talaga sa Canada. Yung first experience mo sa Canada na rin. Oo, ng trabaho. Kasi sa Philippines, hindi ka nag-work. Hindi talaga. Hindi talaga. Yung ba yung na-dislocate yung balikat mo? Doon yun sa pizza. Pero tapos ka na sa sa kurso mo sa Pilipinas. Hindi pa. Second year college. Second year. Pero after 1 year, bumalik nga kami ng Pilipinas. Bakit? Para tapusin. Para tapusin. Sino bumalik? Lahat kayo? O kayo si lang? Gretel lang. Kaming dalawa ni Gretel. Oo, kayong dalawa lang. 2 years kami doon nagstay. Tapos naiwan sila mo rito? Ng parents mo? Si CJ. Yeah, naiwan. Tapos hindi nyo rin nagamit dito, no? Wala. Yun lang. Wala din, no? Kailangan magtrabaho eh. Yeah. Siguro parang mo na rin yun. Parang personal choice mo na rin natapusin yung nasimulan mo na eh. At least meron ka masasabing natapos mo eh. Diba? Diploma. Ayun Yun din ang yung dapat hindi sinabi sa amin din yun dati. Na hindi diba rin yung marirecognize dito yung kung credited ba yung natapos mo. Nag-master degree pa mama ko, hindi rin na-credited, di ba? Dami ang din nun. Doon ang iniyakan ng mama ko eh. Kasi unang trabaho, linis ng banyo eh. Yun mo yung mga... Yun ang malaking adjustment. Yun ang malaking adjustment. Kasi yung panahon parang bossing-bossing, di ba? Yun ang ini-expect niya, yung nakaupo. Alam mo na yun, yung mga... Office work. Malaking sweldo. Pagdating dito, talagang masyak ka sa mo eh. Kayod. Balik ka talaga sa kabayo eh. Puro trabaho. Trabaho talaga dito. Ikaw, John, ikaw pala. Anong sa'yo? So, sa akin naman, yung kwento ni Ed, halos parang same kami ng situation eh. Actually, nung talagang bata-bata pa kami, maalala parang 1995, nag-apply na kami ng US,
visa kasi nga nandun din yung parents tuloy, relatives, yung mga kapatid ng mom side ko. Halos nandun na lahat except sa dalawa. Apply kami, I think nade-deny din kami sa sa US. Then nag-decide sila, may mga relatives din kami dito sa Canada na mag-alaga ng anak nung youngest nilang kapatid. So yun yung pinaka-way namin or ng mom ko na mapumasok as nanny. So inalagaan niya yung anak nung kapatid niya. Dito? Oo, dito. So naging dalawa anak. So hanggang ma-PR siya after 2 years na nandito siya, ahead siya, naka-PR siya. Then in-sponsor niya na kami. As Ganun yata talaga style dati. Oo, yun yung pinakamabilis yung mga caregiver, ganyan. After 2 years, PR So separate application kayo kasi matatanda na kayo, di ba? Hindi. Actually, nag-fall siya sa category na dependent ka sa parents mo, tas nag-aaral ka pa. Depende. Yun yung talagang tinarget namin kasi yun ang goal namin Kailangan dire-diretso yung aral mo. Dire-diretso. Kaya si Kuya Gian, nakailang course na yan. Mga short courses lang para lang mapalabas na nag-aaral pa siya, na dependent pa siya. Tapos under 21 years old yata. Parang ganun. Kaya naiwan si Kuya Jury kasi siya yung pinakamatanda. So, 3 kami napunta dito tsaka si daddy ko. After nung 2 years ba yun? Or I think masyadong mahaba pag 5 years. I think 2 years lang na ahead si mami yung naman yung adjustment mo, paano? Yun, syempre, pagdating dito, wala ang gagawin ko, hindi mag-work talaga Ay, yung mga work nga. Ay, hindi ka nag-class. Sakto yung sakto yung layo. Lobat. So, ano gagawin natin ngayon? Teka lang, break muna kami. Welcome back. Yan. So, yan, saan tayo nakat? Na Naputol. Yan. Naputol tayo about sa pag-a-adjust natin dito sa Canada. Diba? Ngayon, Punta na tayo sa sa work ngayon. Kasi sa work, sabagay yan. Yung work, sige yun, kung ano yung first work experience mo dito. So, sino magsimula? Ikaw muna. Ako na. Sige. First experience ko talaga dito is, kasi yun like during first experience ko trabaho, during high school din, student ako, sumasama ako sa racket ng tita ko. Ay, ba landscaping? Yeah. Gardening, man. Kasama mo si Ed? Kasama ko si Ed doon. Yun, pero... Under the table yun Under the table. Malinis na cash. Kasi dati, minimum $8. Pag student ka, $6 lang. Ay, ganun. Yeah, pero yung under the table na bayad sa amin ng gardening, $6 kami. Walang tax. Minsan nga, $6, parang 8 hours ka mag-work. Ang bayad sa'yo, $100. Malaki na yun. Malaki na yun ang time na yun. Pero bakit kailangan mag-under the table pa? Kasi student ako na Hindi ka pa pwede magtrabaho nun? Pwede na. Pwede na, pero parang racket lang ng tita ko yun Okay. Parang mas malaki yung kita doon. Kasi cash yun Walang tax. Dagot tayo siya. Yeah. Tsaka kasi parang lang yun Masisili. Diba? Punta ka lang sa bahay ng malalaking bahay. Yeah. Mga lang, wala. Ganyan ako. Yun nga, nag-gardening, tapos napunta sa pagsashovel ng snow, ng winter, hanggang sa nag-part-time naman ako ng grade 12 ako, part-time din ako sa kitchen, helper, sa amo nung mama ko. May-ari kasi sila nung ng restaurant ng Irish, parang Irish Cheddar yung pangalan nun sa downtown, sa Granville. Yun, kitchen helper ako dun. Tapos, yun nga, unang cheque, syempre, tontuwa ka. Bili ng kung ano-ano. Pero after nun, nag-aral ako. Yun nga, after high school, pinag-aral ako ng nanay ko nung healthcare assistant. Yun, nag-aral ako. Yun ba yung parang caregiver? Yeah, caregiver. Yeah, caregiver. Care aid. Yeah. 6 months program. Yun. After nun, doon na. Hindi ko rin nagamit. Bakit hindi mo nagamit? Hindi ko lang talaga, siguro, natapos ko siya. Meron akong diploma. Or certificate. Pero hindi ko talaga nagamit. Parang hindi siya para sa akin. Yung tipo, may ganun talaga Talaga, ayaw ko talaga. Tapos yun after nun, nag-work na ako sa Wiz. Wiz. Okay pala Old Castle. Old Castle. Yun na. Nag-work na ako sa Old Castle nun. Ayun, Old Castle. Hanggang sa 6 months, doon tayo nagkakalala, di ba?
Old Castle, tapos hanggang na punta ako sa bakery. Doon na ako nag-start ng baking to hanggang ngayon. Okay. After Ito the Old talaga hilig Castle. mo, no? Yeah, parang 3 years ako Cubs Bread sa Guilford. Guilford Mall, yan, 3 years ako doon. Naalala ko pa yung interview mo doon. Galit yung basketball. Kasama ko si John doon. Nag-basketball muna. Basketball muna kami. Basketball kami. Drive kami. Lumagpas pa kami. Tumawid ako ng Portman. May toll pa nun. Na-charge Bayad pa ako pa. ng toll. Balik lang kami kaagad eh. Na-late ka ba sa interview mo? Hindi naman. So, nag-basketball pawisan ka tapos nag-interview Oo, ka. pawisan ako noon. May baon akong damit noon. May baon akong damit noon pang interview. Hired naman eh. Hired naman eh yun. 3 years ako doon, Cubs Bread. After Cubs Bread, 3 years naman ako sa downtown. Naging artisan baker naman ako doon. Tapos part-time sa Cubs Bread. Tapos Pajos sa Richmond. Pajos pala ang ano doon, hindi pahos. Hindi Pajos, Pajos. Yung fish and chips yun. Yeah, fish and chips. Oo, masarap yun. Sa Steveston. Sa airport, meron yan. Yeah. Sa airport. Total, yung work ko noon, nakasalary kasi ako noon sa downtown. Yung work ko noon, bayad ako 40 hours. Ayun, pasok ko lang minsan 3 hours, 4 hours a day. Aba, ayos na. Tapos kaya may full-time ako ng Pajos. Full-time din yung Pajos ko. Doon ako full-time. Tapos after Pajos, diretso ako doon sa panggabi ko. Ano pa. Ayun. Pajos ba? Ano? Pahos? Pajos. Bakit nag-double job ka? Kasi lumipat na kami Richmond noon eh. Parang wala. Okay. Yeah. Pero yung sa Cubs Bread nung nag-Cubs Bread ako, doon ako nakabili ng sasakyan. Yung Mazda. Yung Mazda, yung first car ko. Doon ako kaya laki din tulong. Mazda ng Pajos sa akin, gang. eh. Kaya talagang sa kitchen talaga ako eh. And then after noon, pandemic, ayun ang dami noon, struggle, nag-cleaning ako. Pasok ako sa pagki-cleaning, panggabi. Tapos nag-shutdown yung hotel, yung pinag-workan ko. Nag-layoffan. So pasok ako sa warehouse, BC Liquor. Oo, sa Richmond. Yan, sa Richmond. RD, Yung kala diba? RD before. Diba government din yun? Maganda yun na kasi maganda yun. Pero maganda siya sa first 2 months. Pero after first 2 months, hindi ka bibigyan ng schedule. Kasi mga seniority. Yun din naman. Pero yun nga, ang hirap maghanap ng... Siyempre, may binabayaran kang bills eh. Di ba? Kailangan mo ng trabaho. So yun, doon ako apply. Tapos, yun nga, nakapasok ako sa Pajos. Nag-warehouse din ako uli. Yung textile, naman yun? Gawaan ng blinds. Warehouse. Yung mga ganyang blinds. Kami yung gumagawa. Oo nga, sinabi mo yun dati. Tapos, ayun. Hanggang ngayon, nag-off ako doon. Nag-work ako sa Liz Donuts naman. Dami din Yan, dami rin. Nag-warehouse. Tapos balik ako sa baking. Liz Donuts naman. Rin ako, nag-assistant manager ako doon. 6 months lang ako doon. 6 months lang? Yeah, kasi nagkaroon din ako ng magandang offer sa Richmond din. Which is ngayon na yung trabaho ko. Bago yun? Bagong restaurant ba yun? Yeah, last year. 1 year na kami. Yeah. Okay. Siya? Korean breakfast. Brunch restaurant. Baka naman. Anong pangalan? Dala ka naman dito. Ayan, Toast to Coast. Steveston. Toast to Coast. Steveston. Yeah, punta kayo. Open kami sa 9 a.m. to 3. Saan? Doon mismo sa Fisherman's Wharf? Yeah, doon sa village. Yung nandun mismo sa gitna. Hanapin nyo si Jose para may libre kayo. Mabenta naman, fish and tol. chips. Busy kami pag weekends. Pero ngayon kasi fall, winter. Medyo slow season. So, doon din yung Pajos, di ba? Doon din. So nakikita mo pa yung mga kasama. Yung mga nandun. Actually, yung isang cook namin, pinasok ko sa Pajos para may part-time siya. Yeah, yan. JJ, shoutout pala. Yan si JJ. Pinoy din? Pinoy. Okay. Yan. Pinasok ko dun sa Pajos. Kasi marami kaming kakilala dun eh. Parang ako naging supervisor doon. Kapatid ko, pinasok ko. Tapos pinasok ko rin yung bunso kong kapatid na babae. So hanggang sa naging supervisor. Palita kami. Umalis ako, naging supervisor yung isa. Umalis yung isang kapatid, naging supervisor yung isang kapatid. Pasahan lang. Tapos yun na. Hanggang ngayon. Anyways, yun na. Chef na ako dito ngayon sa work ko ngayon. Yan. Yun. Talagang kitchen. Ready na. Kitchen. Yun ang calling mo siguro talaga eh. Yeah, nga eh. Pero if naman, kahit ano naman talaga eh. Kahit ano talagang trabaho, basta... So, na-enjoy mo. Yeah, enjoy ka. Na-enjoy mo. Environment, kung ano rin, di ba? Malay mo next year. Yeah. Iba na naman, di ba? Doktor ka na, ano na? Doktor. Biglang shift sa...
Tapos mekaniko ka na. Adria. Tala naman. Ikaw, Asel. Ako, dami kong trabaho. Isa-isa ko nga rin yung akin. Yun nga, nagsimula ako sa pizza. Pizza. Malaking tulong yung pizza dahil natuto ako pizza and pasta pala yun. So natuto ako mag-chop, Talagang wala akong alam nun yung unang-una kong trabaho. So dati, chinap ko yung onion. Talagang kala mo sisig na chinap Sabi ng manager, ano yan? Bakit kaya durog-durog? Magsisigang ka pa. Tapos sabi ni Kat, di ba? Si Kat, katrabaho ko dun Sabi niya, turuan mo nga to. Hindi marunong. Yun. Pagkatapos naman nun, yung sa sausage, gawaan ng sausage. Ang lamig. Kasi sa freezer ka nagtatrabaho Tapos ang dami kong sugat nun. Kasi ipapasok mo yung meat sa loob nung di ba, nung intestine. Para tapos ibubuhulin mo, ganun. Ay, manual pala yun? Wala kayong machine? May machine, lumalabas lang, di ba? Tapos biglang, tapos i-clamp niyang ganun. Pero kailangan mong ikat ng kutsilyo, tatalim ng kutsilyo. Grabe. Ayun, ang pasok ko nga nun, 2:00 ng hapon hanggang 1:00 ng umaga. Grabe. 11 hours. Hindi, 10 hours kasi may break pa, di ba? Kasama, hindi mo bayad yung break no? So, kapag mga 1, winter, nakabike ako. Oh my God. Sa Richmond. Lamig nun. Minsan, maluha-luha ako. Sabi ko, Anong pangalan ng pizza? Anong pangalan? Grimm's Fine Foods. Ay, hindi. Hindi ka pa pala pala yan. Yung sausage hindi pala. Hindi ka pa nag-drive nun? Miss Vanelis. Parang wala na. Mrs. Vanelis, wala na yun. Wala na, no? Hindi ka pa nag-drive nun? Hindi pa. Kakarating pa lang namin nun. Siguro 3 months ako sa pizza. 3 months din dun sa sausage. Tapos, nag-apply ako sa London Drugs na warehouse. Kasi narinig ko magle-layoffan dun sa sa Grimm's. So, bago mag-layoffan, yung araw na ile-layoff ako dun sa sausage, nag-start ka na nag-quit ako. Kasi sabi sa akin nung supervisor ko, le-layoff ka rin naman namin talaga. Kasi hindi masakit sa loob mo. Hindi, pero natunugan na. Yeah. Di ba? Yan, tapos doon na ako sa London Drugs na distribution center. Sa Richmond din yun. Steveston yata yun. Ay, dun sa parang malapit sa dagat. Number 5. Yeah, number 5. Yeah, meron yan. Doon. Yeah. Tapos picker ako na, order picker. So merong carousel na may computer, tapos sasabihin sa'yo kung ano yung ipipick mo na product. Tapos iikot yun. Mabilis na ikot. Parang carousel na malaking-malaki talaga. Tapos ang dami. So kung lumabas sa computer, 5 pieces, dadamputin mo 5 pieces. Pero ang dami, 8 hours. Mabilis. Dire-diretso ka dun no? Kukuha ko lang ng kuha na gano'n. Magkano pa minimum nun? Dati, mga 12 na 8 yung minimum, di ba? Tapos sa London Drugs, 12 na. Malaki. Yeah. Pero ano lang din yun. Agency din yun. Agency? Ay, so may kaltas pa yun? Siguro mga 15 sweldo doon, no? Oo. Mga 16. Puputulan ka dun Ano lang din yun, seasonal. Yun. Kasi pagkatapos nag-EI na ako Nilay-off din ako nun Ng London Drugs? Hindi naman layoff kasi nag-apply lang ako EI kasi seasonal nga di ba? Yeah. So pagkatapos nung season, parang layoff. Pero agency yung may hawak sa'yo. Kasi in-apply ko ng EI. Tapos nung nag-EI ako siguro mga 3 months, umuwi na kami ng Pilipinas. Bumalik kami ng Pilipinas. Mag-study. Oo. Ano nung ginawa mo nun? Nakaipon ka naman siguro nun, no? Nakaipon ka? Oo. Kami yung bumili ng ticket namin. Oo. Tapos nakaipon. Siguro Kayo na rin good for 2 months. At sa ipon. Talagang Talagang walang bawas. inom ng inom pagdating sa Pilipinas Gano'n kayo katagal sa Pilipinas umuwi kayo? Mga 1.5 years siguro. 1.5 or 2. Ganun.
Buti, Yun. Malaki papalitan nun, no? Yung panahon. 40 yata eh. Tapos, pagbalik namin dito, yun na, yung nag-whiz na. Whiz yung anong meaning nun? Western Inventory Services. Services. Ano Yan. nagkakilala niyan sa Taga-bilang. Taga-bilang. ng mga items sa ano. Stocks. Meron pa ba nun? Wala na. Meron pa. Meron pa nakikita ko ko sila sa... Nag-whiz ka din ba yun? Oo. Wiz yan. sir. Nakikita ko yung mga tags sa mga shelf. Nga eh. Whiz, top. Friends ko pa iba dun sa Facebook. Paano yun So, nandun pa rin sila? Yung matatanda doon talaga sila mag-retire. grabe. Retired na nga yata yun. Oh. Nabibilang nyo. Paano nyo nabibilang yun, no? Yung bilang style ni Noli nun, ano eh. Hindi na, secret. Wala na. Tinitignan na lang Di nila. talaga, may pag talagang sanay ka, yung ibabaw lang para may by block masasanay ka na kung ilan eh. So mabilis ka na mo. Matatansya mo ba? Hindi na yung physical na tatouch mo isa-isa. So, Pero, whiz na. Whiz na yun. After nung whiz. Pagtapos ng Wiz, ano na yun? Yung Old Castle na. Doon na tayo hindi, sa Wiz tayo nagkakilala. Pero sa Wiz sa na eh. Old Castle tayo nagtrabaho ng sabay-sabay. Doon tayo lahat nagtrabaho. Yeah. Weekly din yun. Weekly ang saldoan nun, no? Yeah, Weekly ba yun? every Friday. Oo, every sa- Friday. Agency. 500 yun every week, Plus no? OT pa. Lakas, OT no? Kung may Lakas, OT no? pa. Busog ka na ako nung time na yun eh. Ayun, hindi na kaya yun. Yeah. Yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung trabaho ko. Nag-iba lang ng ng company. Yeah. Kumbaga yun na rin yung naging mo ka rin. Saan yung company mo ngayon? Bay West Glazing. Yeah. Pero bago mag Bay West, pa ako, Glass Tech, tapos Flynn, tapos, Integro. hindi, wala na, Integro. Wala. So, Bay West na, yan. Nice. So, pero ngayon, hindi na ako sa glazing, na ako sa fabrication. Nag-aaral ka pa doon sa fabrication? Hindi na. So, CNC machine. Yun. ayun. Hanggang Hanggang ngayon. ngayon, yun na yun. Hanggang ngayon. From Old Castle to, Bay West. Yeah. Ilang years? Kasi si Ravi, 13 years eh. So 13 ka rin siguro. Yeah. Ganun na. Tagal. 13? Oo, ang tagal na nun. Ikaw, John. Yeah, ikaw naman. Ako na ba? Yeah. Yun nga, ang first job ko sa TNT. Sa Surrey Central. Ako sa meat. Kakat ako ng mga meat. Kala nila, in-check ako eh. Actually, yung work din, dapat kay Kijian yun kasi yung manager nun, Filipino-Chinese. Oh. Nakakuha si Kijian ng work sa thrift store, yung Salvation Army. So, kinausap namin baka ako na lang yung kumuha nung spot niya. Wala akong interview no? Parang lang talaga. Kung gusto mong work, bibigyan ka ng work. Kasi kulang talaga yung tao Oo. siguro. No? So, doon ako sa TNT. Mga ilang months din ako noon. Tapos unang sweldo, syempre, pasaya ka dahil feeling mo mayaman ka ni. Yeah. Tapos pinagsabay ko yon yung TNT tsaka Wiz. Doon ako nag-start mag-Wiz. So nag-double job din ako noon. Talagang after nung Wiz, ihahatid pa ako ng service. Talagang diretso ako sa TNT. Late ako lagi sa TNT. Hanggang nung time na nagta-travel na kami lagi. Yan, kasama ko si Noli. Shoutout kay Noli kung nakikinig ka. Yan, lagi kasama si Noli. Biyahe kami yan. Almost every week. Nakalibot kami ng Canada ng libre, pabalik-balik kami every year. For 4 years yata, ginagawa namin yun. Nakakapagod din. Saan kayo nakapunta? Punta kami ng Alberta, Winnipeg, Saskatchewan, Regina, Yukon. Nice. Ating pinakamalayo na abot namin, Thunder Bay kami. Parang Ontario na yata. Bayad yun, no? Bayad yun. Pati biyahe. Travel time bayad yun. Kahit sa plane? Basta yung trip mo is more than an hour, bayad yun ng minimum. Ganun. So, sa plane ka, tapos may meal allowance ka ng 21 per day. Oo, sarap, no? Tapos nasa biyahe ka. Tapos yun, na-enjoy namin ni Noli. Magkasama kami lagi. Tsaka si Martin, nakasama namin nung huli. Nagsawa na rin kami nung parang paulit-ulit lang ginagawa namin. Until, ano ba nangyari nun? I think after nun ay kinasal si Hansel. Nasa Wiz ka pa din? Sa Wiz pa yun. Old Old Castle. Castle. Sorry. Okay.
I think ang nangyari, nag-agency na yata ako kasi gusto kong sumama kanila Hansel. Ayaw mo na, kasi kayo na ni Gretel, ayaw ka na yata pa. Ay, oo, yung biyahe. Oo, kasi nga lagi akong wala. Uwi lang ako maglulundri. Tapos lilipad na naman ako. Tapos ang lamig-lamig. Tuwing pupunta kami ng malalamig na lugar, bandang winter talaga. Sa -40 talagang na-experience namin ni Noli yun. Buti na-experience nyo kami, hindi pa. Hindi pa eh. Ayoko na. Ayoko ng lamig, men. Ano kaya, parang yung dati, pag travel ka ng travel, parang ang saray-saya no? Masarap din eh. Talagang na-enjoy mo yung nakikita mo iba-ibang view eh. Tapos nakapagod din kung paulit-ulit. Yeah. Tapos yun nga, nag-agency ako kung saan ako pinadala na umpisa. Nagtrabaho ako sa parang forwarding ng mga kotse sa may Anas Island. So, magdadrive-drive ka lang doon, mga Benz, mga luxury cars. Yung mga galing sa train, di ba? Yung mga i-offload mo yun sa mga train. Yung may nakabang. Doon ako na-fired. Na-fired ako doon kasi nasa yaran ko isang Benz sa C-Class yata yun. Brand new yun. Brand new kasi bayad na lahat yun eh. Pupull out mo na lang papunta sa customer. For delivery na. Sold na siguro yun. Sold na yun. Kasi in-order na yun eh. Ano kayang ginawa nila doon? Wala, ewan ko. Malaki, Mag-explain sila. Hindi naman, hindi siya na dent, pero talagang scratched yung bumper eh. So, pag atras, kasi punong-puno yung lot eh. Pag atras ko, hindi ko nakita yung shed sa likod. Oo. Madilim. Buti na lang, hindi ako pinabayad. Finar na lang ako. Masakit pa rin Masakit pa rin. Masakit pa rin sa loob. Tapos doon ka na, na-Old Castle ka na. After nun. I think ni-request ko talaga yun sa agency na ilagay ka ako sa Old Castle. Kami ni Noli, nire-request namin yun. Si Noli, napunta siya sa ibang company na doon siya nagtagal. So ako, napunta ako sa Old Castle. Na-absorb si Noli doon. Oo, napunta pa nga ako sa kanya, tapos sandali lang, parang filler lang ako eh. Tapos Old Castle, yan, nagdire-diretso na. Agency muna, na-lay off din. And then pagbalik, tinawagan nila yata ako para i-hire na, ganyan. Ang mahirap sa Old Castle kasi di ba pagtaas ng project, hindi mo sure na kung meron pang next layoffan na yun after eh. Walang project eh. Walang pera. Tapos yun pala, after nun, Na-lay off ka, na-layoff ako, pero tinawagan. tinawagan ako. Tapos yun na yung ikakasal ka, Oo. then umuwi ako. Nag-apply na ako ng school pala nun, parang way ahead. Nag-apply na ako mag-upgrade. Kasi parang inisip ko, parang mas maganda talaga pag may ticket ka. Matagal eh, kasi naghintay pa ako ng parang 2 years eh, nung in-apply ko yung course ko. Oh? So parang hindi ko na napansin na na matakbo yung oras. So nag-work na lang ako ng work. Bigla na lang may email. Oo, tapos nag-email. Timing naman na yung kasal ni Hansel. Oo. After nung pagbalik namin dito, first day of class ko na yun. Oh? Talagang walang pahinga. Grabe. Puro school. Oo. Oo nga, naalala ko yun. Hindi, school lang talaga. Nag-full-time school ako nun. Walang EI. Walang EI, wala. Yun ang mahirap, no? Oo. So, nag-school ako ng almost 1 year. Power engineering. Yun. Nag-power engineering ako. Kasi yun talaga yung parang nasa linya ko na sa na credit ko naman yung ibang course. So, napadali din. Kailangan mo talaga mag-aral para yung exam. Kasi kung di ka attend ng class, kailangan mo pa rin pag-aralan. And then, after ng graduate, nakakuha naman ako ng work na talaga inline sa course. Tapos yun, doon na nagtuloy-tuloy yung career ko noon. Nag-spend ako ng 5 years dun sa unang job ko after school. Tagal din, ha? 5 years. Yeah, 5 years. Kasi kakalipat ko lang netong June. So, bago kong work ngayon, sa hospital ako ngayon. Pero as power engineer pa rin. Kasi ayaw nilang bigyan ng increase eh. Parang max na, no? Oo, talaga inawitan ko nung huli. Sabi, kasi talagang yung inflation, hindi kami makasabay sa budget namin eh. So, for 5 years, hindi man ako nanghingi. Yeah, tapos hindi ka binibigyan. Tapos netong last time lang ako nanghingi, tapos parang ayaw nila. Parang ayaw nila ng kahit may loyalty ako na ayaw nila bigyan. Di, okay, fine. Yun, Napali ako ng work. Kala nila nagbabluff siguro ako noon. Tapos tinanong ako, nagwa one-on-one kasi kami ng manager ko noon. Ako parang maintenance manager ako noon. So yung manager manager ko pa sa Toronto siya. Tatanong niya, ano bang plano mo, ganyan-ganyan. Kasi hindi talaga namin kaya ibigay yung hinihingi mo. Kasi right now, yung parang value mo is, impar pa sa market value, parang ganun. Pero expect may resignation, yan. Kasi may offer akong ganyan, kala nagbabluff ako. Tapos next day, kinausap ulit ako. Sabi niya, so ano nang decision mo, ayaw talaga bigyan.
binigay ko yung resignation paper ko. Gulat sila. 2 weeks notice. Fuck. Ganun talaga sila. Parang kala nila, nagbabluff ako wala, sorry. Sabi ko, ganyan ang case ko ngayon. Kailangan ko ng pera. Ngayon, pera talaga usapan. Kaya ako nga nagtatrabaho. Mahirap ang buhay ngayon Dati, uso pa kung hindi mo talaga masyadong concerned yung pera dati. Kung saan ka nag-enjoy, talagang matatagal mo yung work Ngayon talagang kailangan na-affect talaga yung buhay natin ng inflation. So, kailangan mo talagang lumipat sa mas mataas. So, at the end kasi, para sa family mo naman talaga yung pinag-work ka. Yeah. So, yun. Ngayon, nasa hospital ako ngayon. Sobrang chill ng work. Standby lang kami doon. Siyempre, maintain ng mga equipment, mga HVAC, mga boiler. So long as tumatakbo yun, okay ka. Pag may call, attendan mo. Pag wala, chill. So, pag nandun ka, pahinga. Oo. Masakit ulo ko. Baka YouTube. Kaya nga talagang inip na ako. Nagbibilang na ako ng oras hanggang mag-off dahil bakasyon na Mahirap din yung ganun Yung mahirap wala kang ginagawa Nung umpisa parang hindi ko gusto yung idea na talagang nakatambay ka. Pero nung na-experience ko for 5 years na heavy maintenance ako sa planta, masakit sa katawan. Parang yung katawan mong alam ko kaya nag-gym ka nun para lumakas yung... hanggang ngayon, may tear ako sa likod dahil sa work ko Nagre-recover pa rin ako dahil doon. At least ngayon, medyo na kakapahinga na. So ayun, okay naman. Buhay pa naman. Ikaw, Ed. Ed, ikaw, ano ba? Unang work. Unang work ko, Tito mo, Ed. 14 yata ako noon, summer. Bata, Blueberry picker. Pucha! Alam mo yung kasama rin ako? No. Ay, hindi ka. Hindi pa kita kilala nun Pero nag-picking, kasama ko ba nag-picking din tayo? Hindi kasama ko kayo. Yeah, tayo yun. Ako, ikaw, si Ivan, si John Ray. Si Ivan ba kasama nun? Ano yung cash job din yan? Yung tipo, kasi kami, nabulag kami nun sa 100 a day. Malaki yung 100 a day. Time na yun. Yeah. So, pero totoong 100 a day talaga. Hindi. Kwento. Ano yun? Based on ano yun? Sa pounds sa bigat ng mga pitik mo. Okay. So, meron kang from, I think, as early as 6 to 6 p.m. So, open ka doon. Kahit mabagal ka doon, kahit nakatambay ka, kumakain ka habang nagpipitas. Pero syempre, kung gusto mo kumita ng marami, mag-pick ka ng mabilis. Tatimbangan yun. Tapos, after nun, ang una kong work na talagang totoong trabaho, after na high school, sa paggawa ng ilaw. Sa LED light. In-experience pa ako doon. Kasi mga wiring pa yun Napunta ako sa wiring. Sa guguluhan pa ako noon. Tapos hindi rin ako inabsorb. After 3 months, hindi na ako hinar. Kasi ano na yun Sabi, you're not fit for this environment. Yan. Ouch. Tapos parang yun din na nagpa-ano sa akin Parang nagpa-trauma as a worker. Tapos parang after nun, parang gumanda na yung flow ng work ko. Nag-warehouse na ako. 2 taon din ako sa warehouse. Tas anong warehouse? Warehouse ng mga ng mga... Big Brother. Hindi, ng mga clothing. Bali Village. Hindi, mga branded siya mga bago Yung binibigay mong socks. A52. A52 warehouse. Yeah. Naambunan ako ng socks. Boxers. Oo nga, Tapos, yata nun, after nun, na-lay off din ako nun kasi mabagal. Doon ko nakatrabaho yung papa ni Adrian. Saan? Sa A52 warehouse. Siya nagpasok sa akin nun. Mababa din ang bigayan doon mga 12 lang 13 yata. Kayo na ni Renon. Kami na ni Ria. Tapos nag-ano pa ako nun, bumalik pa, nag-stop ako mag-work, kumuha ako ng prerequisite ko for nursing. Oo nga. Isa din yun. Tapos di mo rin nagamit. Sabay-sabay kayo. Oo. Sabay-sabay kami nun. Usuhan Napilit lang din ako. Sabi ko, 1 taon lang to. 1 taon. Tapos ang sweldo, 27 an hour. Kaya ito, mabilis lang to. Pero pagpasok ko dun, Tulala. Parang 3 years na ba ako nandito? Tagal ng oras. Tapos, syempre, puro daldal dun. Tapos mamaya, hindi na ako makakinig. Natutulog na ako Pumasa ako nung napunta na ako sa second phase ng course na yun. Patapos na.
parang second term. Tapos parang yun na yata. Sabi ko, ayoko na. Kaya yun, nag-quit ako. Napabayad naman ako ng laki din ng tuition nun. Fuck, man. It's like 15K yata yun, Brad. Oh. Pero natapos mo yung course? Hindi ko na tinapos. Pero private school ba kayo? Malapit na ako matapos. Private eh. Anong school kayo? VCC. VCC. Wa- Vancouver Career College. Yeah. So, nabayaran mo yun, yung loan mo nun? Oo. O, teka lang, i-pause muna natin ito kasi mag-close na naman yung video natin eh. Sige. Pause na natin ito. Ha? May kasama pa kayong iba? Kami lang ni Adrian. Tapos yung kapatid niya, si Nicole. Si Nicole, tinapos niya talaga. Tapos si Ria naman, nag-downgrade siya sa ibang course. Parang yata eh. Nakalimutan ko na kung ano yung hindi niya rin tinapos yung LPN eh. Kasi di ba nurse siya sa Pilipinas? Yeah. Hindi rin niya pasa-pasa yung challenge niya rito as a nursing. Kaya nag-LPN din siya. Tapos ayaw niya na rin talaga ng LPN. Nag-downgrade siya ng mas mababang kurso. Natapos niya yon. Pero ako, nag-quit na ako. Doon ako napunta sa Old Castle na. Nag-Old Castle. Oo. At the same time, doon na rin ako magsimula mag-rap tol. Yeah. Rap Doon ako days. sa Mga Chromatic. Chromatic. Yan. Yun. Matibay mo, dati mong grupo. Kamusta pala sa mga dati kong kagrupo? Chromatic. Yeah. Meron pa ba yun ngayon? Si na lang eh. Si pensionado na lang Penzin na pangalan niya ngayon eh. Siya na nagtutuloy ng pag-rap ngayon. Yes. Sabi ko, ikaw na mag-boy. Ayoko nang bumalik eh. Ang kasi doon nun, tol, yung pag-rap ko noon is like, parang na-obsessed din ako. Di ba? Parang kahit madaling araw na, nagra-rap ka pa rin. Tapos, although sa lahat ng 5 years din yata yung pag-rap ko, habang nag-work, di ba? Yeah. Wala akong kanita doon, men. Kahit isang sentabo. Wala, Yun men. lang. Passion mo lang talaga. Sa lahat ng, di ba? Sa lahat ng oras na in-invest ko doon, Oo. pati yung energy, sabi ko, nung kaligitnaan, ano pupuntahan nito? Yung humingi ka ng day off kasi may rap battle. May rap battle ako. Naimbita ako. Hindi doon ako nakilala. Kasi dati talaga ako lang eh. Tas tayo lang. Kayo lang nakakaalam, di ba? Sa pa-flip top kasi. Yeah. Bahay lang kami. Bagsakan. Yeah. Ang naging impluensya ko noon, bakit ako mag-start ng rap? Although matagal talaga, rap na talaga, hip-hop na talaga ang music ko nung bata. Pero ang nag-push sa akin noon, si Ivan, at saka si RD. Si RD kasi ang kilala niyo nagra-rap eh. Si RD eh. Ewan, nakita sa akin ni Ivan na parating niya sa akin, rapper, tol, freestyle ka nga, tol. Ano sasabihin ka? Ano ba to? Ano ang... Shoutout pala, Ivan. Yan, si Yan. Ivan. Your friendly kapitbahay. Kapit-bahay. Tapos yun na, yung work ko naman is Old Castle nga, 1 year din ako doon. Tapos nung nagkasakit ako, diba katrabaho ko sila Hansel, sila John. Ayaw. Nung nagkasakit na ako, ayoko nang bumalik. Kasi nga nalalanghap ko yung insulation eh. Ang kati pa, di ba? Baka nalalanghap mo dun yung MEK. Tapos yung MEK pa, isa pa yun. Di ba? Nakaka-addict yun. MEK, pampadikit yun eh, di ba? O panlinis. Parang thinner yung Yeah. amoy no? Parang rugby. Methyl ketone. Parang ganun. Yeah. Tapos nung di na ako bumalik, tinawagan ako ng agency. Oh, we don't accept that behavior. You should have called us. You should have let us know that you're not coming back. Sabi ko, kasakit ako eh. Ayoko na eh. Hindi ko na kayo nakakuha na ako ng ibang trabaho yung medyo walang masyadong emigal na. Ang taging trabaho ko yata nun, after nun is yung sa sa government job din, government warehouse. Doon. 2 taon din ako doon. Ano yan? Anong trabaho mo dun sa government warehouse? Warehouse din siya. Parang pipik ka ng sasend sila siguro ng ito yung file na ito yung order na gusto nilang kunin. Punta ka sa mga aisle. Punta mo yung instructions sa paper. Pipik ka ng order sa shell, tapos lalagay mo sa conveyor. Tapak mo, tapos bababa yung conveyor sa mag-i-scan. Gagawa ng label maker. Parang Amazon. Ay, hindi ko alam. Pero yung mga typical na warehouse talaga, alam mo yun. Tapos pag pumunta mo na, paglagpas na ng label maker, mag-ista ka na sa skid. 2 years din ako doon. Tapos noon,
yun na yung nag-ayahuasca ako. Pero sa ibang episode na yan. Mahaba yan. Mahaba yan. Maganda yan. Abangan niya. Mawawala tayo dito. Episode ni Ed. Episode ni Ed. Episode ng baliw. Episode ni Tito. Daming pupulutang aral dyan. Oh, aral. Ano title natin doon, Tito Ed? Tito Psychedelica. Kasi yan, nag-aaral ka. Mga makikita ka ng kakaibang doon makikita ang mga alien na pinag-uusapan. So after mo ng warehouse, sa ano ka na? Doon na ako nag-electrical. Nag-aral ka, di ba? Nag-aral ako. Pumasok ka mo ng school bago ka mag-electrical. Nag-pass po ako ng school. Anong school mo? BCIT. BCIT din. Doon ng mga school ng mga trades Yeah. ng mga, di ba? Ng mga engineering. Walang, wala yata ako nakitang nursing. Meron yata nursing. Meron nursing. Doon kami nakatambay lagi sa nursing. Puro babae. Yeah. So, 6 So nga pala, ang trades dito, malaki din malaki ang bigay. In demand sila. Kasi may may shortage kami dito ng skilled labor pati sa construction. Kaya in demand ng mga skilled labor dito. Pero mahirap ang trabaho talaga pag construction. Talagang precise ka dapat. Kasi tsaka parang ghetto place yun Di ba? Parang ginagawa pa lang, di ba? Mamaya sa sulok may mga pick-up, P-bottle, tas yung dump bin nila may tae. Alam mo yung parang ayaw na bumaba. Bakit gano'n? Sino gumagawa nun? Mga ka-work mo? Yung mga iba-ibang trades. Kasi halo-halo kami dun Iba-ibang company. May drywaller company. May plumbing company. Siguro yung mga iba na kasi minsan talaga paspasan Yung washroom pa minsan nasa pinaka-high-rise yun. Yeah. Bababa Diba? 30 floor, bababa ka pa. Tapos papagalitan ka, tagal mo. Tagal mong Wala elevator. Yeah. Ginagawa pa Yeah. Pati washroom under construction. Yeah. High-rise naman bumagsak sa baba. Yeah. Buti nga, hindi halos sa foundation. Yeah. Tapos yung pa pero pa, ang ko talaga, wala pa akong kaalam-alam. Hindi rin ako kasi nag-research kung ano talaga ang nature ng bilang electrician sa construction. Kala ko yung mga mag-wire ka lang. Yung talagang yung the fanciest trade in the construction. Pero pagdating mo dun, parang ka din bubuhat ka ng wire mo. Yeah, mabigat. Diba lahat manual. Yeah. Tapos Mahagdan mo, bubuhatin natin yan. Siyempre, Lalo na ako, apprentice ka pa lang, di ba? Utosan ka pa lang. No? Utosan ka pala, tapos yung may mga palpak pa na semento na, nyari, yung semento yung ceiling mo, lalagay ka ng box, dapat sentro. Sa loob ng semento yun, di ba? Yung box mo. Yeah. Hindi mo na ma-adjust yun, syempre, pagkatapos na. Imbis sa sentro yung box, nandun sa may corner. Doon yung ilaw mo lalaki sa corner. Kaya pala yung mga setup na ganun bahay, no? Parang wala siya sa akin. Wala sa gitna. Yeah, meron ng butas. Hindi naman, So, ang gagawin nila doon, kukuha ka ng cheaper mo, bigat nun. Ay, ikaw mag tas nakatayo ka sa hagdan, i-chip mo yung gagawa ka ng channel para sa wire mo. Pero syempre, by code naman yan mga ginagawa di ba? Hindi rin minsan Hindi rin. Minsan ginagawa nyo na lang. Minsan ginagawa nyo na lang. Pwede yun, ipapatch mo naman Syempre, pero paano pag kailangan mo ng 1 inch depth, di ba? Yeah. Tapos tumama ka sa rebar. Ano gawin mo sa rebar? Puputulin mo. Putulin. Hindi naman pwedeng putulin lang yun. Di ba? Hirap. Tapos yun, kakatapos ko lang 2 months ago. Congrats. Meron na tayong electrician. Kailangan nyo ng mga Cheers muna. Cheers muna. Cheers. Mga piso. Kaya sa mga gustong pumunta dito at nag-iisip kayo ng trabaho na malaking bigayan, mag-trades din kayo. Kaso mahirap nga lang. Plumber daw, di ba? Mas mataas. Plumber malakas. Mas mataas ang plumber sa amin. Yeah. Sa skilled, tawag yun sa line of work na? Skilled. Ay, yung mga Red Seal, di ba? Mga Red Seal, yeah. Minsan pa nag-construction ka, nag-aaway kayo, di ba? You stupid fuck, Yabangan kasi yung iba-ibang plumber, electrician, mga millwright. Lagi siya nag-aaway sa lugar. Bakit araw namin to? Dito, space namin to. Ba't nandito kayo? Di ba? Parang mga talagang ghetto dogs Yeah. Get the fuck out of here, you idiot. Parang mga ganun. Tapos magsisigawan na. May na-encounter ka na? Oo. Tagsisigawan sila talaga.
Pero hindi mo katrabaho eh. Yung mga iba talaga. Ibang grupo. Pero yung mga, talagang mga, yung mga ibang journeyman na talagang, alam mo yung mayabang na, syempre minsan, ipipick nila yung yung baguhan na wala pang alam eh. Yung may mga mayabang na, ba't dirito ka pa? Bilisan mo nga. Diba? Parang mga ganun, di ba? Kasi di pa tinuturuan eh. Kapaan na lang eh. Yeah. Yun din talaga may din talaga pag may ganun din talagang klaseng worker. Meron, hindi may iwasan yun sa Pagka sa private ka mag-work, ang cap mo siguro as a journeyman, mga 30 plus lang, mga 38 siguro. Tsaka pahirapan pa yun. Pahirapan pa ng hinga ng race. Yeah. Pero pag sa union ka, di ba yun yung rental? Union ako. Pag unionize ka, may agreement na kayo noon na yearly, parang by term. Kasi 3 kami, years kanya. start from first term to 8th term, after na 8th term, journeyman ka na. After you pass all the level na sa schooling mo. Kasi 4 levels yun eh. Hindi ka na manghihingi. Kasi pag pumasok ka sa 3rd term, kung anong agreed ng race, yun na yun. Kaya maganda doon, doesn't matter kung ano experience mo, kung mas magaling ka ba sa isa, mas tamad ka ba, pare-pares kayo ng kinikita. Pare-pares kayo ng kinikita. Yun nga lang yun. So, magbigay tayo ng mga tips na sa line of work natin na pwede nating ibigay na tips ni Tito. Tips ni Yan, Tito. sa line of work. Kunwari yan, ikaw Ed. Yan, bigyan mo ng mga tips yung mga listeners natin na kung ano yung pwede mo ibigay. Ano ba yan? Yung mga gusto mong pumasok mag-upgrade or yung mga gustong pumunta sa Canada para kung worker. gusto mong pumasok sa linya ng trabaho ko, kailangan magaling ka sa math. Kasi math talaga ang electrician. Tsaka, yung schooling medyo compressed eh. Kasi more than, parang medyo 2 months and 2 weeks ata kada level yun eh. Nagagamit mo pa rin mga cosine, sine, tangent sa electrician? Sa pipe bending. Meron din. Oo. Pero Angle, hindi na, angle, iba din ang approach eh. Minsan, ina-eyeball na lang eh. Yeah. hirap din. Diba? Ina-eyeball na lang eh. Trigo. Oo nga. Patay kayo dyan. Wala ko yun. High school kami, pababa kami ng grade nung sa math. Yeah. Bagsak eh. Ayoko na alalahanin yun. Sa una talaga, hindi ko na alam ang starting rate ng ngayon, kung papasok ka biglang baguhang electrician, hindi ko na alam ang starting rate nila. Pero una talaga mahirap. Kasi baguhan ka, ikaw ang tagalinis, ikaw ang tagabuhat, ikaw talaga yung nasa grind ng yung magchichip ka. Diba? Magkukuha ng nanginginig-ginig ka pang ganun. Pero eventually, pagka nag-stick ka doon, hindi ka naman pwede mag-stick ka sa construction, pwede ka sa industrial, mas magaan, pwede ka sa commercial, sa mga hospital. Doon na lalaki yung bayad mo na may enjoy mo na rin. Yeah. So, anong tips mo sa mga electrical? Kailangan, magsipag ka lang. Pagdating sa study part, talagang mag-aral ka. Mag-aral ka kasi maraming bumabagsak din doon eh. Tapos pagdating sa work, pag di mo alam yung gagawin mo, huwag kang matakot magtanong. Huwag mo nang i-assume kasi may mga ganun mentality na shit, natatakot ayoko matawagang bobo ba ganun. Yeah. Di ba? Kasi pagka tinawakan mo pa yun, na-fuck up mo pa, gastos na naman ng naampanin mo yun. Mas nasa panganib pa yung position mo. May mga ganun talagang makaka-work ka na, alam mo yung mayayabang. Yeah. Normal na yun. Maikli ang pasensya. Oh, you still don't know this? Parang ganun eh. Yeah. Yung mga nagpapadiscourage na magtanong. Pero pag sa union naman, talagang may kapit ka eh. Hindi ka pwedeng abusuhin sa work. Yeah. May right to refuse to work ka. Kaya yun lang, magsipag ka lang, tapusin mo lang yung mo. Mahirap tan talaga. Nag-break din ako sa apprenticeship ko ng ilang buwan. Dahil na sumasakit yung mga tawang ko eh. Dami ko rin sugat nun eh. Talagang bugbog din talaga. Oo, bugbog din talaga. Lalo, yun lang tips ko, lang. Ikaw John, sa power engineering. I guess sa general na lang. Kung Math din. Math, math din. Math, puro math, no? Theory, math theory din siya.
Pero siguro sa mga nag-aasang pumunta dito as worker or skilled worker, research siguro kung ano yung in demand. O kung ano ang in demand. Kasi kailangan tatimingan mo rin kung anong kailangan talaga ng Canada. Kasi may time na kailangan nila ng madaming nurse. Ang daming nag-aaral ng nurse. Tapos, ang dami naman din nakakuha ng work dahil sobra naman. Dumami ang supply ng nurse kaysa sa demand, di ba? Tapos ngayon, ang malakas skilled worker ngayon, mga ganyan. Yeah. Shortage So, siya. kung talagang nasa sa hilig mo yung magkutingting ka, talagang mechanical inclined ka, mga ganyan. Applyan mo. Kasi yung time na nag-apply ako ng school, may grant sila pala nun. Lalo sa mga immigrant. Oops. Teka lang ho. At sige na, diretso nyo na. Wala tayong video eh. Sige, diretso na. Teka lang, i-ano ko muna. I-reset ko ng video. Sige. Okay. Pasensya na kayo kasi 30 minutes lang yung kaya ng camera ko eh. Mahirap pa kami Lahat naman ng DSLR, di ba? Hindi camcorder lang ata yung mga ganun eh. Di ba? O sige Wala lang. may camcorder sa atin. Sige, tuloy lang tayo. Sige, tuloy lang. So, yun nga. Yung nag-apply ako ng course sa BCIT, that time, meron silang grant for immigrants. So, nung after ko nag-loan ako, syempre, para makapag-aral. Then, after school, expect ko na magbabayad ako ng loan. Na-surprise ako, may dumating na letter na fully paid na pala yung course ko. Dahil nga doon sa government grant. Nice. So, wow, ayos. Nakasave ako ng school for 1 year. Kumbaga, binayaran ko lang yung books. Dahil trades siya, tsaka in-demand siya nga, nung ganun. Nag-subscribe ako sa Twitter. First time ko mag-Twitter dahil nga makafollow ako ng mga student. Ayun, parang busy student aid yata yun. Fina-follow ko nung time na yun. Yun, talagang, research ka lang kung ano yung in-demand. Tsaka kung trip mo yung course, apply mo. Pagdating naman dito, kung dumating ka as immigrant na naghahanap ka ng work, huwag ka mapili sa work. Dahil karamihan dito talaga nagsisimula sa mababa para lang makapasok ka eh. Lalo na time ngayon, mahirap ang buhay. Kailangan mo na income eh. Hindi ka na pwede maging mapili eh. Yeah. Unless talaga na makuha mo, machamba mo yung swerte trabaho. Kung nakuha mo yung linya mo, good for you. Kung hindi, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi pong maraming trabaho, huwag ka lang mapili. Madaming work. Huwag ka work. lang choosy. Kung manager ka sa Pilipinas, dito, server ka, okay pa rin. Parang thankful ka pa rin dapat na may work ka kasi kailangan mo magbayad ng bills eh. Mabigat ang bills dito eh. Pero yung nga din, inflation ngayon, mahal ng renta. Hindi mo rin Kailangan sumasabay din yung salary mo kumbaga sa cost of living eh. Lalo na kung magastos ka. Yung mga unnecessary items binibili mo outside ng budget mo, talaga mahihirapan ka dito sa Canada. Kasi yung iba, Skip the dishes. yung isasabihin nila parang, pag pumunta kang Canada, pagod ka, double job ka. Parang, Diyos ko, normal na yun. Normal na yun ngayon. Normal na yun ngayon. Wala namang bago doon. May mga sa Pilipinas naman, kung iniisip nyo masarap ang buhay dito, hindi, puro utang kami dito. Bahay namin, kotse namin, loans. Mas maraming utang. Mas mayaman. Mas mayaman. Ayun lang. Nagme-make lang tayo ng way na makabayad, makasave ng konti, at least mag-gaan ng buhay dahil may work ka nga. Yeah, work-life balance. Balance lang, Kung ano lang kaya mo, doon ka lang. Sa field mo, Ansel. Ako, fabricator. Ano bang... siguro, pinaka-general lang, kailangan marunong ka makisama sa mga katrabaho mo. Yun na, kasi kung hindi ka marunong makisama, hindi ka rin tatagal sa sa shop environment. Yeah. Kasi kayo lang din nandun eh. Hindi ka naman lalabas, hindi ka makakakilala ng iba. So for sabihin natin kung 15 years ka na nandun, hindi ka tatagal ng 15 years kung hindi ka marunong makisama, di ba? Yeah. Totoo. So, yun. Yun. Tsaka, siguro, para sa akin, kasi, ang tip ko talaga, mag-aaral. Kasi yun yung hindi ko nagawa. Yeah.
Well, nagawa mo naman sa Pilipinas, diba? Nagawa ko sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi ko nagamit dito. Hindi mo nagamit dito. Pero yun, iba pa rin if mag-aral ka rin talaga pag pumunta ka ng Canada. Oo. Yun talaga, kaya pinilit ko si Maris mag-aral eh. Yeah. Kahit Ayaw na rin ni Maris mag-aral eh. Kahit like, kunwari, huwag kayong sa mga sa ibang listeners natin dyan na huwag kayong mahiyang mag-aral porket matanda na kayo. Wala dito noon. Meron dito 50 plus, 40, 50 plus nag-aaral. Biruin mo, taga-Iranian siya sa construction pa yun Retired na siya pero nagko-construction siya as a second year electrician. Halos 58 na siya. Diba? Yeah. Ang hirap sa katawan nun. 658, 60 ka na. My God. Hindi ko kaya na siguro nun. Pero kasi yun talaga yung gusto niya rin di ba? Yeah. Pero matakot. May naman as far as I know, parang yung iba naman is may tawag dito. Anong tawag doon yung sa school? Loan? Student loan. Yeah. Huwag kayong mahiya sa student loan. Normal lang yun. Normal lang yan. Like yung iba sasabihin, student loan, utang. Diyos ko po, i-take advantage niyo kasi offer yun. Nasa sa inyo kung kukunin nyo hindi, di ba? Yeah. Parang ganun. At siguraduhin mo din, kung yung kukunin mong kurso, magagamit mo. Yeah, magagamit mo rin. Mahirap din yung may utang ka nang lalabas yung graduate. Hindi mo makuha. Holy shit, man. Parang, based on experience. May hugot Kaya hugot Tsaka kung makukuha nyo yung sa public na lang kayo, mas mura ang tuition. Kaysa sa private. Yeah, may waiting list, pero kung pwede ka naman magtrabaho while waiting. Yeah, while waiting. Example ng kasi may mga klase ako sa level 4 na galing sa private. Ang utang na nila ngayon, humaabot na yata ng 20K. Kasi nag-private sila for that trade, for electrical trade, di ba? Yeah. Ako, ang bayad ko lang per level is 1,000, siguro mga 1,400 kada level. Laki ng diferensya, di ba? Kayo nang binagsakan. Oo, isang sweldo ko lang yun, di ba? Bayad na yung tuition fee mo sa kanila. Oh my God, man. Magbe-20. Laki nun. So, dati mag-automotive sana ako. Kami ni Michael nag-apply na kami. Yun. Ang bigat. Yung sa Scatron na school. Nag-apply kami. Yeah. Mabigat. Madaming kompetensya. Ayun nga. Ikaw. Ako. Sige, yun sa akin naman. Sa kitchen, siguro, kasi rin ako nun parang before ako mag-start sa kitchen, talagang hindi naman ako mapili sa work. So parang, wag ka lang din yun in general, sabi ni John na wag ka lang din mapili. Tapos kung nag-enjoy ka, tapos kung at the same time mahanap mo yung passion mo, tuloy-tuloy lang. Pero lang, sa field ko siguro, kasi parang ang tinitingnan usually sa being as a cook, sa line ng mga cook, mga baker, mga ganyan, is experience. Hindi na yung sa school. Parang kung minsan tinitingnan nila is kung ano yung experience mo dito sa Canada. Kaya nandito rin ako sa position ko ngayon is based on my experience. Hindi siya dahil sa school. Yung parang lang din, parang know your worth. Laro na kung may experience ka. Parang kasi yung iba dito ang liit na hindi naman sa pero ang liit magpasweldo. Yung iba like 21 lang, 22. Diba? So, naalala ko yung know your worth. Pinagsasabi ko yung sa mga ka-work ko nung hindi ako binigyan ng Yeah. Diba? Dapat know your worth talaga. Huwag kang lalo na kung matagal ka na sa industry na huwag kang maging komportable. Kasi pag tumagal ka ng tumagal, parang na-komportable ka na sa position mo. Tsaka, lagi mong tandaan, gawin mo lang yung trabaho mo sa work. Kung ano yung linya mo. Yung linya mo. Kung ano yung nasa description mo. Out your description, you can say no anytime. Yeah. Kasi, di ba, yan. Basta yun, tips ko, work hard, mag-enjoy kayo sa trabaho, tsaka huwag kalimutan yung life mo, man. mga life mo rin. Na yung... Pasaya ka din, man. Yeah, wag lang work-life puro balance work talaga kasi, mahalaga din yan. Yun na lahat. Kung mag-work ka lang na mag-work, mababurnout ka talaga. Yeah. Yung stress parang number 1 na yan. Cause ng Depression. So hindi siya worth it. Yeah, do something that you like na nag-enjoy ka, tsaka may life ka pa din. Yan, ganyan. Kasi pera, money comes and go, di ba? Sabi So yun po. Ang Yan. tips ni
Yeah, mga tips ni Tito. Ayan. Para yung para yung mga professor magbigay ng tips Masarap din sa feeling dahil na-experience mo na makapagbigay Ano ka naman ng- to, kanya-kanya nating opinion sa ganyan. sa experience It's naman. based on life experience talaga yan. Yan. So, dito na ba natin tatapusin ng ating di- episode? Mag-iisang oras na tayo. Yeah. Dito na. So, salamat sa sponsor namin. Sino sponsor natin? Wala pa eh. Salamat sa Baka naman. Kabisera, baka naman. best sisig in town. Nagpaparinig pa lang eh. Nagpaparinig eh. Ano, kabisera, baka naman. Sarap. Ayan, sisig. Makakaway-kaway pa eh. Sisig o, sisig. For your detailing needs. O yan, kapatid niya yan si ZJ. Yeah. Check out Rev Out Details sa Instagram, no? Instagram, Facebook, yan. Yeah. Detail. Yeah. Ipopost lang namin yan sa video namin. Oo. Nice. Para alam niyo yung pupuntahan nyo. Yeah. Gusto nyo mukhang bago yung kotse nyo kahit luma. Ayan, kung gusto nyo naman mag-lunch or brunch, yan, punta lang kayo sa Steveston. Yeah. Toast to Corals Brunch Bar. Yan. Coast to coast ba? Toast to Coast. Toast to coast. Yeah, Coast. Toast to Coast. Yes. Kung gusto nyo magpagawa ng window, Kung ganun kayo kayaman, paambon naman. baka magpapagawa kayo ng high-rise dito na lang sa amin. Dito lang sa amin. Bay West Glazing. Bigyan nyo lang kami ng trabaho. Pag mataas BP nyo, bisitahin nyo ako sa hospital. Ayan na. Yan, yung mayayaman dyan, buti pa kayo. Paano ba kasi? Take it away. Sige. Ano ba yan? Yan. Sige. Isa na namang gabi. Ayan, thank you sa makinig sa Tipsy Titos! Titos!